Libo-libong miyembro nga ng Iglesia ni Cristo ang humarang at nagprotesta sa EDSA. Pero ano nga bang dahilan nila? Ayon sa INC or kay INC spokesperson Edwil Zabala, tinututulan nila ang umano'y pagbaluktot ng batas. Sa gitna ito ng planong pagsasampa ng kasong plunder ng Office of the Ombudsman sa INC member na si Senator Rodante Marcoleta. Dahil yan sa pagtanggap ng 75 million pesos na cash donations mula kay dating Congressman Mike Defensor at dalawa pang pribadong individual noong January 2025. Mga panahong siya ay kongresista pa. Una nang inamin ni Marcoleta sa programa niyang Saganang Mamamayan sa Net25 na hindi niya ito idineklara sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures dahil natanggap niya ang pera ilang buwan pa bago ang kampanya para sa 2026 elections. Ayon pa kay Ombudsman Boying Remulla kahapon, posible ring masuspindi sa pagkasenador si Marcoleta oras na ilabas ang warrant of arrest laban sa kanya. Pero depende pa rin daw ito sa magiging desisyon ng korte. Giit naman ng mga nagrarally na INC, paanong naging plunder ang pagtanggap ng campaign donation o campaign contribution kung hindi naman ito galing sa kaban ng bayan. Panawagan nila magkaroon ng transparency, accountability at hustisya. Kaugnay ng mga pangyayari sa EDSA ngayong araw, magkakasama natin ang ating resident political pundit na si Ronald Llamas. Sir Ronald. Magandang tanghali, Cheryl. Magandang tanghali po, nabulaga ang marami dito sa grabing traffic na dinulot, pagsisikip ng mga lansangan sa EDSA na dinulot nitong protesta po ng INC members. Pero paano nagawa ng Iglesia ni Cristo na magsagawa nitong surprise rally? Well, una, hindi naman siya ganun ka-totally unexpected. Dahil for several weeks, sinabi naman ni Ombudsman Boying Remulla na malamang ay kasuhan nila si Senator Marcoleta at yung ebidensya ay galing mismo sa kanyang bibig. Inamin niya na siya ay tumanggap ng ganito, 75 karaming million milyones, pesos. Oo. no, habang siya ay isang public official. Oo. Indirect bribery yan at dahil mahigit 50 million, yan ay plunder. Kahit hindi yan galing sa kaban ng gobyerno. Malinaw yung batas yan. No? Tapos nitong nakaraang linggo, sinabi rin niya na malamang ay makasuhan na talaga ng definite si Marcoleta. At kahapon nga, sinabi nila na tuloy na ito. At mangyayari ito within the week. Kaya ito ay partly preemptive, partly ay protest dahil ang sinasabi, sinisingle out daw si Marcoleta, no? Actually, yung ginagamit nilang argument ay yung whataboutism. Paano naman yung iba? Paano naman yung iba na may mga plunder din cases din, no? Of course, dapat dahil alam mo naman, Cheryl, kalahati nitong labanan ay optics. Kailangan ay yung mga iba makasuhan din ASAP, no? Dahil ni isang kongresista wala ka naman nakakasuhan. Tapos may yung 15 big contractors na sinabi ni President Bongbong Marcos ay parang isa pa lamang naman yung nakakasuhan. Actually, kalahati ng isa, yung isang diskaya. So, mahalaga na makasuhan din yung iba. Pero hindi pwede yung whataboutism eh. Dapat harapin din ni Senator Marcoleta itong kanyang kaso. No? Dahil nga, mismo sa kanyang bibig, nang galing yung ebidensya tungkol dito. Ang nakakaharap ngayon sa gobyerno ay a dami pido, dami pidon situation, no? Kung i-implement nila itong kanilang sinabing arrest ni Marcoleta, ni Mike Defensor on plunder cases ay mag-escalate itong mobilization ng iglesia. Ang alam ko, for the next 2 to 3 days, handa silang mag-rally sa EDSA. At hindi makakapagtaka na kung ito ay magpapatuloy pa kung hindi aatras ang gobyerno. Kung umatras naman ang gobyerno,
sobrang hina ang magiging itsura nila. Masyado naman sila magiging lame duck. Halimbawa, bukas ay may state visit ang presidente sa Canada. Yan ba itutuloy niya o ika-cancel niya? So, ito yung dilema ng gobyerno. 'Pag umatras sila, magmumukha silang lame duck. Pag hindi naman sila umatras ay puwedeng escalate itong ganitong klaseng mga pagkilos. Mhm. Sir Ronald, nangyari ito 2 araw matapos yung White Ribbon March na faith-based groups din na ang may pasimuno. Nakikita niyo bang konektado ito? Hindi naman, dahil Mhm. ibang mga grupo yung mga nag-organize nung White Ribbon 'no. Mhm. Pero, dumalo rin dun si, Mike Defensor at si Congressman Marcoleta at hindi naman sila sinigawan, hindi naman sila no. Mhm. Kaya, ah, yes, wala itong kaugnayan, pero, ah may sympathy o merong dotted lines itong mga nakakasuhan ng plunder katulad ni Mike Defensor at saka ni Marcoleta dahil kailangan nila ng suporta from wherever and Sino po din? wherever group nila puwedeng makuha ito. Tado raw ng INC nga itong rally para kay Senator Marcoleta na makakasuhan nga ng plunder. Pero hindi ba parang political pressure yung pinamamalas ngayon po ng INC? Exactly, Cheryl, exactly. Wala ngang pagpapanggap, na ito ay para kay Marcoleta at si Marcoleta kasi yung highest ranking iglesia member 'no, na senador at possibly ang plano nila kay Marcoleta is, something higher dahil lumalabas yung balita na siya yung magiging, standard bearer ni Sara sa 2028. So, si Marcoleta is the first time na nakita ko na may political project ang Iglesia ni Cristo. Dati kasi ay wala naman silang mga miyembro na pinapatakbo sa politika, Ngayon, hindi lang siya naging congressman, naging senador pa and possibly higher. Kaya talagang up in arms sila. Kung itong kanilang, highest, ranking member ay makukulong for plunder, 'no? Para sa kanila, this is also a defining moment. Dahil ito yung first time, na talagang lumahok sila directly sa politika. Alam naman natin may indirect role sila sa politika, pero through Marcoleta, ito yung pinaka-direct. At yun nga ang sinasabi rin nila na git nila ay paanong naging plunder yung pagtanggap ng campaign donation o campaign contribution habang siya ay nakaupo bilang kongresista during that time. Hindi naman daw galing sa kaban ng bayan yung pera. It doesn't matter, malinaw yung batas diyan, Oo. Indirect bribery, tapos more than 50 million, 'no? Whether 'yan ay, galing sa kaban ng bayan o hindi, pribado 'yan, that is plunder. Basahin nila yung batas. Dahil si Marcoleta abogado 'yan, So dapat alam niya yung batas, 'no? Walang kuwan 'yan, walang gray area diyan, 'no? That is clearly the law. Kaya kung aatras ang gobyerno, medyo hindi maganda yung itsura para sa gobyerno. Mhm. Dahil nga malinaw yung batas tungkol diyan. May tuturing ba itong failure of intelligence sa panig naman po ng PNP o ating law enforcement? Kasi they didn't see it coming. Lahat tayo nabulagta at maraming naperwisyo po. Yes, pero wala naman silang masyadong magagawa diyan dahil nga, freedom of expression 'yan, pero at the same time wala yang permit. Pero, siguro mas lenient yung gobyerno dahil isang religious group 'yan. Pero usually 'pag ibang mga grupo ang magra-rally without permit nadi-disperse kaagad 'yan, 'di ba, Cheryl? So siguro dahil ito ay isang, significant religious group ay pinabayaan nila. Pero, duda ako kung hindi nila alam. Dahil nga, alam naman ng kapulisan, maraming mga miyembro ang iglesia diyan, alam din ng gobyerno na ikukulong si Marcoleta o kakasuhan. Kaya they're not, entirely surprised sa pangyayari, 'no? Ayun lang, dahil nangyari na siya ay, paano yung management niyaan ang mangyayari. Halimbawa, kung babarhan nila yung 2 lanes ng EDSA today and tomorrow, that is not a simple disruption. Talagang magsasara yung lahat dito sa NCR kung yung main thoroughfare natin ay masasarahan, lalo na by several hundred thousand people, 'no?
Kaya it will be a test of strength para sa gobyerno, a strength of political will. Dahil hinahamon, yung kanilang, pamumuno sa ating bansa. Eh, kung, bibigay sila, baka in the next 2 years totally maging lame duck na sila. Ibig sabihin, kaya palang gawin 'yan, kaya silang pressurein anytime, 'no? Hmm. Sa Mm. nangyaring ito, walang ano walang permit to rally. Wala Yes. silang permit. So sinong kakasuhan? Sinong dapat kasuhan at dapat may kasuhan? Kasi puwedeng 'pag walang nangyari dito, yung ibang mga magpoprotesta, balikan ito at sabihin na bakit itong mga 'to o yung mga miyembro or namumuno ng INC ay walang kasong nangyari. Yes, pero I think, by this time it's much bigger than a permit, 'no? Oo. By this time, it's more a test sa gobyerno, 'no? Hmm. Dahil lalaki pa ito, then it will go beyond, simply a disruption, 'no? Puwede itong pumunta sa destabilization, 'no? Hmm. Kaya yes, concern yang mga permits para sa mga rally dahil magiging president 'yan, pero I think this is much bigger than that. Kung Hmm. ito ay tatagal, for example, for more than 2 days, 'no, Mhm. talagang major disruption ito. At, tingin ko kung tatagal pa ito, at aabot ito sa Lunes na simula ng impeachment, 'no, this Oo. this can this can, this can trigger something or it may be planned to trigger something. Hindi na siya simpleng protesta lamang. Nandoon nga ba yung posibilidad na umabot 'to ng, hindi lang hanggang bukas, kundi hanggang Lunes? Yes, Hmm. nandun yung possibility, Mhm. oo, At, mm. um, Tsaka may mga iba na nasasakay diyan. Yung ibang mga puwersa na galit, 'no? Hindi ako magugulat kung, mamayang gabi o bukas makita mo na diyan si Alan Peter, si hmm, Imee Marcos, Robin hmm, Hood Padilla, 'no, hmm, et cetera. So, mhm. marami lang sasakay sa issue na 'yan. Hindi na 'yan magiging simpleng issue ni Marcoleta. Hindi 'yan simpleng issue ng may permit ba o wala. It can be much bigger. Ano ang dapat na aksyon ng pamahalaan, ng kasalukuyang administrasyon on this? Well, kung, 'yan naman ay within constitutional limits, 'no, then kinakailangan nilang i-tolerate. Pero ang hindi nila puwedeng i-tolerate ay yung pagsara ng ating main thoroughfare for several days, Mhm, 'no? Dahil talagang kuwan yun, it goes beyond disruption. mhm. Pero kung within, legal limits, then wala silang choice but to tolerate it. Pero kung aatras sila doon sa issue ng pinagraralihan, yung arrest ni Marcoleta o yung charges ng plunder against Marcoleta, then they will look very weak. Mhm, mhm, mhm. Alright, marami pong salamat, Resident Political Pundit Ronald Llamas.